May isang bagong itinatayo na bahay sa tapat lang ng apartment ko. Sa pundasyon pa lang nito ay masasabing malaking malaki ang building na gagawin nila. Doon nagtatrabaho si Marjun, isang laborer na nasa 5'10" ang height. Moreno, maganda at matipuno ang pangangatawan at medyo kulot ang buhok. Sa kabuuan, may itsura siya. At kung hindi lang sa kanyang trabahong marumi at puno ng dumi ng simento ang damit, masasabing may porma at dating talaga siya. 3:00 iyon ng isang hapon nung may binili ako sa labas ng apartment ko. Nung pabalik na ako at papasok na sana ng gate, nakita ko siyang nakaupo at nagpapahangin sa maliit na cottage sa ilalim ng puno ng akasya sa harap lang ng apartment ko. Ang cottage na iyon nagawa sa nipa at kawayan ay sinadyang ipinatayo ko. Bagamat hindi pa gaanong malaki ang puno ng akasya, may lilim na ito na nakapagbibigay ng preskong simoy ng hangin, lalo na kapag ganong tag-init. At sa cottage na iyon, ako kadalasang nagbumuni-muni, nagpapalamig, nag-iisip, naglalabas ng sama ng loob at hinanakit sa mundo. At kadalasan doon ko dinadala ang aking laptop para magtipa ng mga kwento. Ako din ang nagtanim ng puno ng akasya ngayon. Mahilig kasi ako sa kahoy. At kahit sa aking mga sinusulat na kwento, minsan ginagawa kong simbolo ito sa buhay at pag-ibig. Sabi ng manghuhula, ang kahoy daw ay may malaking papel sa aking tagumpay at pagkabigo. Siyempre tinawanan ko lang ito. Ano naman ang kinalaman ng kahoy sa aking tagumpay? Kung baha, landslide, at global warming siguro ang pag-uusapan, malaki talaga ang papel ng kahoy. Pero sa buhay ko, napapaisip na lang ako. Mukha ba akong Mother Earth? Dahil nag-iisa si Marjo na nagpapahinga doon, parang may nagtulak sa akin na lapitan siya. At iyon nga ang ginawa ko. Seryosong napako ang tingin niya sa akin nung napansin niyang lumihis ako patungo sa direksyon ng cottage, imbis na sa direksyon ng gate kung saan sana dapat akong pumasok. Baka sa mukha niya pag-alangan. Marahil iniisip na baka paalisin ko siya o pagsabihang bawal ang umistambay doon. Nakatitig lang siya sa mukha ko habang papalapit ako sa kanya. Excuse me. Di ba ikaw yung isa sa mga trabahante dyan, ano? Ang tanong ko kaagad habang itinuturo ko ang nasabing building na ginagawa nila. Umupo rin ako sa tabi niya noon. Oo po. Isa nga po ako sa mga nagtatrabaho dyan. Laborer po ako. May 1 linggo na ako nagsimula. Sabi ko na nga ba ikaw yun eh. Kasi parang nakita na kita nung isang araw. Napapansin ko, parang malaki-laki ata yung itinatayong building dyan, ano? Oo po. Apartment din ata. Nasa Canada ang may-ari. Ganun ba? By the way, ako pala si Aldred. Ang pagpapakilala ko na lang sa sarili sabay abot ng kamay ko. Binitawan niya ang isang ngiting hiya. Nag-aalangan na parang hindi makapaniwala na kinaibigan ko ang tulad niyang nababalot ng dumi ang katawan. Ako naman po si Marjun. Pasensya na po. Medyo madumi ang kamay ko. Alam niyo na. No ka ba, okay lang yan, Marjun. At least, ang dumi ng kamay mo ay galing sa semento at graba. Hindi galing sa kubeta. Hindi naman po. Tinanggap ko ang kanyang kamay at hinawakan niyon para mag-shake hands kami. Doon ko naramdaman ang malalaking daliri niya at ang malakas, matigas at magaspang nakalyo sa kanyang kamay. Huwag mo na lang akong pupuin, Marjun. Aldred na lang ay tawag mo sa akin. Pwede rin Kuya Aldred. Alam ko, malaki ang agwat natin eh. 35 na ako samantalang ikaw parang nasa 21 lang pa or 22, basta early 20s. 23 na po ako. Ganun ba? Muntik na ako tumama dun ah. Para kasing 21 ka pa lang. Ganun po ba? Maraming salamat po. Di ba kasasabi ko lang, wag mo na akong ipo. Aldred na lang or Kuya Aldred. Ay, sorry po. Sige po. Aldred pala. Nga pala Mar, isa akong manunulat. Kaya kita kinausap para alokin ka na maging modelo, mukha at katawan sa isa sa mga karakter ng sinusulat kong kwento.
Kasi nung una kitang makita sa trabaho mo, nakahubad ang pang-itaas na katawan mo. Kaya sumagi agad sa isip ko ang katauhan ng karakter sa isa sa kwento ko. Ang pangalan niya, Lester. Parang kagaya mo kasi siya eh. Talaga po? Aldred pala. Oo, kasi ang Lester na karakter ng kwento ko ay yung matipuno, malakas, masipag, at kagaya mo. Sanay sa pisikal at mabibigat na gawain. Galing kasi siya sa isang mahirap na pamilya. Parang ako pala talaga yan. Parang maganda yung kwento mo ah. Sana mabasa ko yan. Mahilig din naman ako magbasa. Yung Tagalog nga lang. Siyempre naman, mababasa mo yun. At Tagalog yun, huwag ka mag-alala. Pero, payag ka bang maging modelo ko? Paano po bang pagmamodelo? May... sweldo po ba yun? Pwede naman kitang bigyan ng konting halaga. Kasi syempre, hindi pa naman kumikita ang libro ko kung saan ay ilalagay natin ang litrato mo sa cover page at sa kabanata na may highlights. Pero kung halimbawang kikita siya, may royalty ka ring matatanggap. Sa libro po talaga yun? Oo, sa libro. At makikita ng maraming tao ang mukha mo. Hindi ba nakakahiya yun? Bakit mo naman ikakahiya mukha mo? Kapag nakadamit ka ng maayos ay para ka na rin isang modelo o artista. Dahil mo pa nga sigurong iba dyan eh. Hindi naman siguro. Ano ka ba? Totoo kaya yun? Teka nga po pala. Medyo nalilito lang po ako. Ano po bang ibig sabihin ng royalty? Ganito yan, i-explain ko sa'yo. Iyan na yung isang parte mo kapag may bentang libro. Ah. Sige. Payag ako maging modelo mo. Kailan natin gagawin yun? Ikaw, kung kailan ka pwede, kung kailan mo gusto. Pwede rin mamayang gabi magsimula na tayo. Libre ako mamaya. Ano bang gagawin ko doon? Ano po bang ginagawa ng mga modelo? Kukunan lang kita ng litrato at yun lang. Sige. Mamayang 6:00 ng gabi, pwede ako doon. Pupunta na lang ako dyan sa apartment mo. Aldred, kailangan ko na magpaalam ha. Nandiyan na kasing bisor namin eh. Balik trabaho na ako. Hindi ko may paliwanag pero sumaya ako sa maiksi naming usapan na iyon. Eksaktong 6:00 ng gabi, tinupad nga ni Marjo ng aming usapan. Nakakulay berde na t-shirt at jeans na ko pa siya. Mukhang tao na siya. Malinis at higit pa sa lahat, pansin-pansin na ang taglay niyang kakisigan. Ay, salamat at sumipot ka talaga. At wow, ang gwapong-gwapo ng modelo ko na to ah. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa mga sinabi ko sa'yo. Gwapo talaga. Naku, mas gwapo ang tatay ko. Sana nakita mo siya. Nax, may ganun pa talagang linya ha. Nga pala, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako, tapos na. Ako kakain pa lang, kaya kung gusto mo sabayin mo akong kumain. Kundi, magtatampo ako sa'yo. Kumain kami at tuloy pa rin ang kwentuhan tungkol sa trabaho niya. Nabanggit niya na galing probinsya siya at napadpad lamang sa lugar namin dahil sa kanyang kaibigan na nirecruit siya upang magtrabaho. Panganay kasi siya sa 5 magkakapatid at kailangang kumahid para makatulong sa kahirapan ng pamilya. Pagkatapos naming kumain at nasa sala na, nagtanong siya kung ano ang gagawin niya. Pero imbis na sagutin ko ang tanong niya, tinungo ko ang refrigerator at kumuha ng 4 na bote ng beer. Binuksan iyon at iniabot ang isa sa kanya. Itong isang bote para sa ito. Magpainit muna tayo bago tayo magsimula ng trabaho natin na mag-picture taking dyan. Kailangan ba talagang uminom bago mag-picture taking? Para kasi mamula-mula yung mukha mo pag kinunan kita. Ang biro ko sa kanya. Actually, gusto ko lang namang makilala siya, makausap at makagaan ng loob muna. Maganda kasing kahit papaano. May alam akong medyo malalim-lalim na pagkatao ng aking modelo. Baka kasi pwede ko pang maidagdag pa sa kwento ko ang mga karanasan, mga nararamdaman at laman ng pag-iisip niya. Ganun ba yun? Ano nga pala yung kwento na yan na pagmamodeluhan ko na yan?
Tungkol ito sa isang taong masaklapang karanasan sa pag-ibig. May katipang nanloko sa kanya. Merong iniwan na lang siya ng basta-basta lang. Meron ding sinaktan siya ng pisikal. Ganun. Ang saklap naman nun. Medyo. Drama kasi to. Siya ba yung sinasabi mong karakter na ako na binasi mo sa akin? Si Lester ba yun? Tama ba ako? Hindi. Bali ikaw bilang Lester, ang love interest niya. Babae pala ang pinakabida ng kwento. Well, hindi. Lalaki rin. Ang kaswal kong sagot sa kanya. Inobserbahan ko ang kanyang reaksyon. Napatingin naman siya ng seryoso sa mukha ko. Baka sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Paanong nangyari? M2M story ang kwento ko, Mar. Ganun ba yun? Akala ko kasi lalaki at babae. Natahimik siyang bigla. Hindi ko kasi alam ang nasa isip niya. Kung matatakot ba siya at hindi na itutuloy ang usapan namin o tatanggapin pa rin niya ang pagmumodelo sa kwento ko. Ay, sorry ha. Hindi ko kasi nasabi agad sa'yo eh. Akala ko kasi hindi malaking issue yun sa'yo. Hindi. Okay lang sa akin. Okay lang sa akin, Aldred, yun. Nagulat lang kasi ako. Kasi sino bang mag-aakalang M2M pala ang kwento mo? Akala ko ordinaryong lalaki-babae na love story lang yan. Pero tamang-tama ha. Hindi pa ako nakakabasa ng M2M. Baka dito pa lang sa kwento mo. So, ibig sabihin okay lang sa'yo. Papayag ka. Wala namang mawawala sa akin, di ba? Sa kabilang banda naman, isang karanasan din to para sa akin ang pagiging modelo ng isang ganitong klaseng kwento pa. Hindi ka naman mahihiya. Hindi naman siguro. Trabaho lang to, bakit ako mahihiya, di ba? Kung sa bagay, tama ka naman dyan. Ano bang papel ko talaga sa kwento? Nasa kabanata pa ako kung saan ang girlfriend niya ay nag-asawa. Tapos yun ipinangako niya sa sarili na hindi na siya iibig pang muli. Ouch! Sakit nun ah. Pwede bang malaman kung paano nangyari yun? Sige, eto. Buod lang muna ha. Okay. Magkasintahan sina Byron at Nathaniel or Nath for short. Magkaklase kasi sila nung high school at doon sila na-develop sa isa't isa. Hanggang sa nag-college siya at graduate sila at naghiwalay. Pero nagka-girlfriend si Nath, si Liz. Lihim lang ito ni Nath. Pero dahil wala ngang lihim na hindi nabubunyag, nalaman din ito ni Byron. Pinilit ni Byron na unawain si Nath. Mahal na mahal kasi niya ito. Pero mahal din naman ni Nath si Liz. Nung nabuntis naman ni Nath si Liz, napilitan siyang pakasalan sa huli si Liz. Sobrang drama ng tagpo nito sa araw ng kasal kasi, syempre, best man si Byron sa kasal. Nung gabi habang, alam mo na, honeymoon stage, bago pa lang mag-asawa, si Byron naman nasa may bakuran ng bahay nila. Nagtanim ng isang puno na ayon sa kanya ay magsisilbing isang bagay kung saan niya mailalabas lahat ng sakit at sama ng loob niya. At dahil hindi naman sila naghiwalay talaga, as in naghiwalay sila ni Nath, kasama pa si Byron sa bahay mismo ng mag-asawa. Nagpanggap lang sila na magpinsan. Tapos nung isinilang ang baby nila ni Nath, isinilang ni Liz yung baby nila ni Nath, yun, ginawa pang ninong si Byron at lalong naging masaya ang mag-asawa. Nakabaliktaran naman ang naramdaman ni Byron na nagtitiis. Alam mo naman. Pero hindi rin nagtagal ang setup nilang iyon dahil isang araw nung umuwi ng maaga si Liz, nahuli silang may ginagawa sa kwarto pa mismo na mag-asawa. At dahil dun, syempre pinalayas ni Liz si Byron sa pamamahay nila at pinapili niya si Nath kung kanino talaga siya sasama. Tapos yun, nagpaubaya si Byron kasi una, kasal sina Nath at Liz. At pangalawa, may anak pa sila. Ayun, puro iyakan ng tagpo na to. Yung tagpo na yun. At sa pag-alis ni Byron sa kanila,
pinutol din ng babae ang kahoy na itinanim ni Byron. Naikwento kasi ito ni Byron kay Liz na may kinalaman ng punong yun sa taong mahal niya. Pero hindi mapapasa kanya kahit kailan na hindi niya maaangkin ng buo. Grabe ang sakit. Ramdam na ramdam ko yun ah. Parang gusto ko tuloy umiyak. Sige nga, umiyak ka. Joke lang. Pero tuloy mo muna yung kwento baka sakali. Excited na kasi ako sa susunod na mangyayari. Iyon ang pinakahuli at pinakamatinding karanasan niya sa pag-ibig. Kaya sa bago niyang buhay, natutunan niyang huwag na magmahal. Pero siguro sadyang mapaglaro ang tadhana. At kapag puso nang tumibok, hindi mo na mapipigilan to. Yun, si Lester. At ikaw yun, ikaw yung karakter na yun. Mabait, gentleman, masipag, lumaking mahirap at sanay sa mabibigat na gawain. Magkasama sila sa trabaho. Assistant manager si Byron habang janitor at hardinero naman si Lester. Si Lester walang kaalam-alam sa pagkatao ni Byron. Sa araw-araw na nakikita ni Byron si Lester na napakasipag at napakamatulungin, malalahanin. Nahulog ang loob ni Byron kay Lester. Pilit na pinipigilan ni Byron ang sarili at wag matukso, wag magkagusto. Pero sadyang malakas ang udyok ng puso. Kaya nagtanim muli siya ng kahoy sa maliit na hardin mismo ng kumpanya para ito ang magpaalala sa kanya sa mga sakit na naranasan sa kamay ng pag-ibig at para lakasan niya ang loob na labanan ng naramdaman. Pero aksidenteng naputol at napatay ni Lester ang itinanim niyang kahoy sa pag-akalang isang ligaw na halaman lamang iyon at makakasira pa sa landscape ng hardin. Nung nalaman ni Byron iyon na pinutol ni Lester ang tanim niya, kinabahan siya. Sumagi sa isip niya na baka isang simbolismo ito na ang taong lihim niyang minamalay siya pang puputol ng kanyang kahoy na simbolo din ng kanyang pagpigil na mahalin ng mismong tao na yun. Sinugod niya si Lester at pinagalitan. Sinigawan. Tinakot na sisisantahin dahil sa isang ginawa niyang iyon. Siyempre hindi maintindihan ni Lester kung bakit gano'n na lang galit sa kanya ni Byron dahil lamang sa isang tanim. At dahil sa sama ng loob, nag-resign din si Lester. Pero bago siya umalis, pinalitan niya ang tanim ni Byron sa mismo ding lugar kung saan itinanim ni Byron ang naputol na puno. At sinabi niya kay Byron na para sa kanyang tanim na iyon, kapalit ng tanim na aksidente niyang napatay o naputol. Tapos yung lumipas ang 2 taon, lumaki nga ang kahoy ni Lester. At nung dumalaw siya sa kanyang dating pinagtatrabahuhan, nagkausap sila ni Byron at nanghingi naman ng tawad sa huli. At dahil interesado pa rin namang magtrabaho doon si Lester, ibinalik siya ni Byron sa kanyang dating pwesto. Pero sa unang araw mismo nang nagsimula na naman ang trabaho ni Lester, pinutol at pinatay niya ang kahoy na itinanim niya para kay Byron. Ano? Bakit naman niya pinutol yun? Tapos ano pa nangyari? Sorry, kasi hanggang dyan pa lang yung nasusulat ko. Hindi ko pa nga alam kung paano dugtungin yung kwento na yun eh. Ganun ba? Dapat happy ending yan ha. Ang ganda kasi ng kwento eh. At naawa ko kay Byron. Nakakaawa si Byron. Sana talaga. Sana lang. Happy ending siya. Hindi ko pa talaga alam eh. Pero baka hindi ma-aproba ng gobyerno na i-publish ang kwento mo ha. Bakit naman? Siyempre. Magagalit kayang DNR. Ilang kahoy na kaya pinutol mo sa kwento mo? Pero sandali lang ha. Paano ka ba nakagawa ng ganyan mga kwento? Base ba yan sa totoong karanasan o gawa-gawa mo lang? Binitawan ko ang isang malalim na buntong hininga. Tingnan ko si Marjon. Naging seryoso ang mukha ko. Ewan ko ba? Tinamaan ata ako sa tanong niyang iyon. Ramdam ko ang pangingilid ng mga luha ko. Base sa totoong karanasan ng mga yan. Isang refleksyon sa mga nagdaang masasakit na mga karanasan at alaala sa buhay ko.
Sa kwento ko, sa kwento kong yan, ako si Byron. Sorry. Sorry kasi nagtanong pa ako. Nakabaho okay lang. Okay lang yun, Margin. At least, di ba, ang sabi nila na kapag na-unload mong mga masasakit na dinadala mo sa loob mo sa isang tao, makakatulong yun para gumaan ang mga nararamdaman mo. Kasi ako, sa totoo lang walang mapagsabihan sa mga saloobin ko kaya, ayun, dinadaan ko lang sa mga kwento. Nag-iisang anak lang kasi ako. Tapos ang nanay ko, yun, namatay nung isinilang ako. Kaya wala akong kinagis ng ina. Kaya may galit ang tatay ko sa akin. Palagi niya akong sinisisi. Binubugbog niya ako dahil dun. Nang minsan nakita niya akong may ka-holding hands na lalaki. Nagulat siya. Tapos yun, binugbog niya ako. Pinaamin kong bakla raw ba ako. Siyempre umamin ako dahil hindi niya ako tatantanan kung hindi ako aamin eh. At dun, pinalayas niya ako. Lumayas ako at sinumpa kong hindi na ako babalik pa sa pamamahay na yun. Tapos yun, nabalitaan ko na lang na may ibang asawa na siya at may anak na rin siyang iba sa kinakasama niya kaya ibinuhos ko na lang sa pagsusulat ng mga pinagdadaanan ko. Minsan, umiyak ako habang tinitipa ang mga katagahan ng kwento na tila kwento rin ng buhay ko. Bumabalik-balik sa mga alaala ko ang mga masasakit na karanasan kapag ganyan ang mga karakter sa kwento na dumadaan din sa mga hirap. Parang ako mismo ang nando sa kwento. Nararamdaman ko sila ng sobra. Nararamdaman ko ang sobrang sakit ng pinagdadaanan nila. Pasensya ka na ha. Hindi ko alam. Mahirap palang pinagdadaanan mo. Sabay lapit niya sa akin at mistulan akong isang batang sinusuyo niya. Hinaplos niya ang likuran ko. No ka ba, okay lang yun. Natawa nga ako kasi nasabi ko sa'yo ito. Alam mo, sa totoo lang sa'yo ko palang naranasang magkapag-unload ng ganito. Ng mga sama ng loob na naharamdaman ko. Kadalasan, ang computer ko lang ang nakakarinig ng mga hinaing ko sa buhay. Sa pamamagitan ng pagtipa ko ng mga kwento ko sa kanya. Alam mo Aldred, ngayon ko lang naramdamang ang bait mo pala. Kung babae ka nga lang sana at kung ako lang si Lester at ikaw si Byron, liligawan na kita at hindi na kita pakakawalan pa. Sana sa kwento mo malaman ni Lester ang mga paghihirap ni Byron at mahalin ka niya. Para kahit sa kwento man lang maranasan ni Byron ng lumigaya. Ang mahalin ng wagas. Sana. Sana lang talaga. At sana rin, ikaw rin talaga si Lester. Ikaw ba? Hindi ka pa nakaranas ng pagkabigo sa pag-ibig? Naranasan na rin. Kaya natamaan din ako sa kwento kung saan ikinasal yung kasintahan ni Byron sa iba kasi naramdaman ko ang sakit nun. Nung ikinasal din ang girlfriend ko, naramdaman ko talaga yung sakit nun. Sobrang sakit din nun. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin. Siya talagang first love ko. Sa kanya ko naranasan ng magmahal. Pero dahil sa wala nga akong pera, wala akong matinong trabaho. Tapos high school lang ang natapos ko. Ayun, tutol ang mga magulang niya sa akin at
Ipinakasal siya sa isang Amerikano. Nasa Amerika na siya ngayon at may 2 anak na. Alam mo ba nung time na yun, para akong mababaliw nun. Parang gusto ko na lang tapusin ang lahat. Simula nun parang takot na rin akong umibig pa. Talaga? Pareho pala tayo eh. Mga bigo sa pag-ibig. No, sinabi mo pa. Pero hindi mo naman siya sinisisi, di ba? Hindi naman. Kasi ngayon ko lang napagtanto na hindi talaga kami bagay. Parang nabulag din kasi siya sa pera ng Amerikano na yun na pinakasalan niya. Hinikayat ko siyang magtanan pero ayaw niya dahil magagalit daw ang tatay at nanay niya, yung mga magulang niya. Kesyo paano ko daw siya bubuhayin, ano ang ipapakain ko sa kanya at sa magiging mga anak namin. Ganun mga tanong. Di ba ang importante lang naman kapag nagmahal ka, may maninindigan na maninindigan ka. Wala nang maraming tanong kung paano, kung magkano, kung ano. Dahil kung pareho niyong mahal ang isa't isa, ang pag-ibig na mismo ang kusang maghahanap ng paraan para malampasan niyo ang lahat ng pagsubok, di ba? Napahanga naman ako sa sinabi niya. Tama nga naman siya. Ika nga sa isang kanta, love will find a way. Nice! Ang galing ng linyahan mo ha. Maghamit nga yan sa kwento ko. Pwede naman. Pero ibang bayad na naman yun ha. Ikaw talaga. Puro kabiro. Pero matanong ko lang, hindi mo ba siya na-miss? Na-miss, syempre. Nung bago pa lang. Pero dati pa yun. Tanggap ko nang hindi talaga kami para sa isa't isa. Maaring ang taong nakatadhana para sa akin ay hindi pa dumadating. Lahat naman tayo may nakatadhana, di ba? Matuto lang tayo maghintay. Maaari. Tama ka naman dyan. Pero alam mo, ang kaibahan sa sitwasyon natin, kapag nakita mo na siya, pwede mo siyang pakasalan. Samantalang ako, kahit makita ko pa siya, hindi siya pwedeng maging akin talaga sa mata ng mga tao at sa mata ng Diyos. Kasi alam naman natin na wala namang same-sex marriage sa Pilipinas, di ba? At labag daw yun sa batas ng Diyos. Kaya sa mga kagaya namin, nakokontento na lang kami sa mga pangarap. At ako, kagaya ni Byron, hindi na ako muling magmamahal pa. Hindi din naman ako naniniwala sa kasal. Ang mas mahalaga ay ang pag-ibig ang nararamdaman yung dalawa. Kasi kung kasal man kayo pero sa bandang huli ay maghihiwalay din naman, anong silbi ng kasal, di ba? At isa pa, kung kasal kayo, nalaman yung hindi pala kayo magkasundo sa maraming bagay, wala namang divorce sa Pilipinas. Dito sa atin, kung gano'n ang ginawa nyo at nagpakasal kayo tapos sa bandang huli maghihiwalay din pala, hindi mo na makasama sa legal na estado ang mahanap mong kapalit, di ba? Yung totoong mamahalin mo. Kaya para sa akin, ang pagmamahalan talaga ang pinaka-importante. Kahit walang kasal, basta panindigan nyo ang inyong pagmamahalan, walang kahit na sino man ang maaaring makapaghiwalay sa inyo. Kung sa bagay, may tama ka dyan. Okay siya. Masyado na tayong madrama. Magsimula na tayong mag-shoot. Sige, mas mabuti pa nga. Nagiging madrama na tayo dito eh. At saka may trabaho pa ako bukas. Ang sagot niya, hindi ko alam, parang naramdaman kong masaya din siyang nakapag-unload ng mga naramdaman niya. Natapos ang session namin ng gabing iyon. Binigyan ko naman siya ng kaukulang bayad bilang talent fee niya sa pagmomodel sa isinusulat kong kwento. Tuwang-tuwa naman siya sa perang ibinigay ko. Ang sabi niya, ang dali lang pala maging model. Aalis na sana siya nang bigla pa akong may pahabol na tanong. Teka, saan ka nga pala umuwi? Diyan lang, nag-bed space lang ako. Kasamang pinsan ko at kaibigan ko. Siguro mga isang tricycle lang mula dito. Okay. If you don't mind me asking, magkano ang bayad mo sa pagbe-bed space? 400 kada buwan. Tapos gagastos ka pa niyan sa pagkain at pamasahe araw-araw. Oo.
Pero kapag nabuo na daw yung unang palapag ng building na ginagawa namin, pwede na raw kaming doon pansamantalang matulog. Magdala na lang daw kami ng mga kagamitan sa pagluluto. Ang higaan naman kahit mga plywood at kahoy na ginagamit namin, pwede naman na yun. Magdala na lang din daw kami ng kumot at unan. Ay nawa Marjun, mahirap ang ganyan, magkakasakit ka pa. Saka naisip ko, saan kayo dudumi nun? Sa semento. Saan kayo matutulog? Sa semento din, di ba? No ka ba okay lang sa akin yun, sanay na ako. Saka mas nakakatipid kasi kami kapag ganun. Pero kung okay lang sa'yo dito ka na muna tumira sa akin habang ginagawa pa ninyo yung building na yan. Libre ka dito sa lahat pati pagkain. At saka, nasa harap lang ng apartment ko yung trabaho mo, yung work area mo. Tsaka wala naman akong kasama dito, nag-iisa lang ako. Kaya mas maganda kung samahan mo ako rito. Paano naman kita babayaran yan? Anong bayad ang pinagsasabi mo? Tutulungan mo lang ako dito sa bahay. Solve na ako doon. Sigurado ka ganun lang? Sige ba, pwede ako. At kung gusto mo rin, kahit ngayon dito ka na matulog. Naku, wag muna. Sa boarding house muna ako matutulog ngayong gabi. Magpapaalam muna ako ng maayos sa landlady at sa mga kasamahan ko para klaro ang lahat at hindi sila maghanap sa akin. Alam mo na. Napag-isip-isip ko din naman ang sinabi niya na tama nga naman. Kailangan niya magpaalam ng maayos sa mga kasama niya. Kaya hindi ko na siya pinilit at hinayaan ng umuwi muna. Kinabukasan Sabado, wala akong pasok sa opisina. Kaya maaga kong inayos ang kwarto. Pinalitan ko ang mga pillowcase, bedsheets, nilaban ng mga kumot. Malaki ang kama ko, queen size ito. Pero hindi ako sigurado kung papayag siyang magtabi kami sa pagtulog. Well anyway, kung ayaw naman niyang tumabi sa akin, may spare namang kutsyon. Ilalatag ko lang ito sa sahig sa tabi ng kama ko at pwede na siguro yun sa kanya. Pagkatapos ko mag-ayos, gumawa ako ng sandwich at juice. Ewan kung bakit sa pagkakataong iyon, sobrang excited ako at sobrang saya sa aking naramdaman na pati sandwich at juice ay naganda pa talaga ako. Pagkatapos noon ay nagmadali akong lumabas ng gate, dala-dala ang aking laptop at 10 sandwich na ginawa ko talaga. Wraps kumbaga. Kunwari kumakain ako habang nagtitipa. Ang juice naman ay pinalamig ko sa refrigerator. Sinadya ko talagang nando na sa cottage 8:00 pa lang ng umaga. Alam ko kasing kapag 9:00 na, break time niya at kadalasan, doon siya nagpapahinga at kumakain ng tinapay sa cottage ko. Normally, hindi ako nagdadala ng pagkain sa cottage dahil istorbo lang ito sa concentration ko sa paggawa ko ng kwento habang nagtitipa. Pero sa pagkakataong iyon, may masamang hangin ang humampas sa aking tuktok. Si Marjun. Sa paglabas ko pa lang ng gate ay kitang-kita ko na kaagad siya. Nakamaong, nakahubad ng pang-itaas at ang mismong t-shirt ay nakalaylay sa kanyang likuran. Ang dulo ay isiniksik sa likurang bulsa. Lalaking lalaki ang porma. Maton. Naghahalo siya ng simento kasamang 2 pang laborer. At sa tindi ng sikat ng araw nun, mistulang nabalot sa langis ang kanyang katawan. Sa totoo lang, parang gusto ko siyang lapitan at punasan, paypayan, painumin ng malamig na tubig. Kasi sa isip ko ay kawawa naman siya. Pero ewan ko ba, para akong lumulutang sa ere nung napadayo sa akin ang tingin niya habang naglalakad ako patungo sa cottage na dala-dala ang aking laptop at isang supot ng sandwich. At lalo na noong binitawan niya ang isang pamatay ng ngiti at kumaway pa talaga. Napamura na lang talaga ako sa isip ko nun. Kitang-kita ko ang magagandang dimple sa kanyang pisngi at ang pantay at mapuputing mga ngipin niya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nang halos matapilok na ako sa aking paglalakad. Pero hindi ako nagpahalata. Kunwari hindi ako affected. Kumaway din ako, ngumiti. At nung napansing nakatingin na rin sa akin ang mga kasamahan niya na ang mga mata ay tila may pagtatanong, dali-dali din akong yumuko at dumiretso na sa cottage. Inilatag ang aking laptop at supot na naglalaman ng sandwiches sa mesang kawayan nun. Naupo ako at nagsimula ng tumipa sa aking laptop.
Grabe ang kilig ko habang nasa ganong sitwasyon. Parang bumalik muli ang aking pagkabata. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin nun. Nakabukas lamang ang laptop ko pero walang pumapasok na kung ano sa aking utak. At ang aking mga mata ay palihim na tumitingin kay Marjon. Grabe to the max na talaga. As in, kasi ewan ko kung nag-iilusyon lang ako. Pero nahuhuli ko rin siyang sumusulyap sa akin. At napansin ko pang para siyang nagpapapansin. Nandyan yung pabirong pinapalo niya ng pala ang puwet ng kanyang kasama. Gaganti naman at saka tatakbo siya. Nandyan yung tatawa siya ng malakas. Kapag ganong nakikita ko siya nagpapapansin, tureteng-turete talaga ang utak ko. Para akong maiihi na matudumi. Hindi ko rin alam kung sinasadya ba niyang magpapansin talaga. 9:00 na. Heto na talaga. Kunwari concentrate ako sa aking ginagawa. Tutok na tutok sa kunwari ay pagtitipa at hindi nakatingin sa paligid. At nung papalapit na siya, dali-dali kong klinik ang site ng FB account ko. Grabe ang excitement ko talaga nung mapansing tinumbok na niya ang kinilalagyan ko. Napansin ko pang tinanggal niya ang kanyang t-shirt na nakalaylay sa kanyang likurang bulsa at isinuot iyon habang naglalakad siya patungo sa cottage na kinilalagyan ko. Parang narinig ko ang malakas sa sigaw sa isip ko ng, "Andiyan na siya! Andiyan na siya!" Nakakabingi ang kalampag ng dibdib ko ng mga oras na yon. Pero syempre, playing demure naman ako. Kunwari hindi ko pa rin siya napapansin. Click na lang ako ng click sa aking FB ng like multiple times. Hindi ko na sigurado kung sino-sino at ano-ano na lang ang inilalay ko ng mga oras na yon. At ayun na nga, dumating na siya. At aba, diretso ba namang naupo sa aking tabi at pagkatapos, sinisilip ang ginagawa ko sa laptop ko. At dahil sa dikit na dikit niyang pagtabi sa akin, naamoy ko pa ang kanyang pawis. Don't get me wrong ha, wala siyang putok. Pero amoy lalaki ang naalanghap ng aking ilong at nagustuhan kong amoy niya. Iyon bang amoy ng pawis na nakakadagdag ng apil niya? Uy, ano yan? Ang inosenteng tanong niya kagad sa akin habang tinitingnan ng screen ng laptop ko. Aba naman, parang ganun na kami ka-close kung makapagtanong to ah. Ang nasabi ko na lang sa isip ko at nagkunwari akong nagulat ako na nandun na pala siya sa tabi ko. Ay, ikaw pala yun Marjon. Eto, nagpe-Facebook. May Facebook ka ba? Nako, hindi ako marunong yan. Hindi ko nga alam kung paano mag-computer eh. Ganun? Sayang naman. Sana friend tayo sa Facebook. Hayaan mo na. Friend naman tayo face to face. Ikaw uwiti ka doon. Siguro matalino ka. Iyan din ang sabi ni ma'am. Matalino daw ako. Matalino sa pangungopia. Okay, sige ganito na lang. Pwede kitang turuan sa computer pag may time na tayo. Nako, wag na. Hindi bagay sa akin yan. Hindi bagay sa katayuan ko. Okay na sa akin yung ganito. Uy, ikaw naman. Alam mo dapat matuto ka rin nito. Malay mo, magamit mo din yan balang araw. Basta, tuturuan kita pag may time na tayo. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Ay, siya nga pala. May sandwich ako. Gusto mo? Uy, para sa akin to? Not syempre. Dinay-dinay muna ang drama ko. Kaya ang sagot ko na lang sa kanya ay, baon ko yan dito habang nagsusulat. Hindi ko na maubos eh. Kaya sa'yo na lang. Salamat ha. So, pwede ko nang kainin to. Oo naman. Kesa naman masayang lang yan. Ay, wait. Hintayin mo ako dito. Sandali lang. May kukunin lang ako sa loob. Sige, sige. Pagbalik ko ay daladala ko ng isang pitchel na orange juice. Wow! Ang espesyal ko naman. Nakakahiya tuloy. Kung nahihiya ka, bayaran mo na lang. Pwede naman. Sarap. Uy, mamigay ka naman sa mga kaibigan mo. Kawawa naman sila. Wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Pinakain mo na nga ako dito, magdadala pa ako ng iba. Mauubos mo ba yan? Hindi. O edi ibigay mo sa kanila. At dahil doon ay tinawag niya mga kasama niya. Lumapit ang dalawa. Aldred. Eto si Mario.
ito yung pinsan ko. Ito naman si Ver, yung kaibigan kong nag-recruit sa akin dito. Mga tol, si Aldred, kaibigan ko. Nice to meet you. Aldred nga pala. Ang pagpapakilala ko sa kanila. At kahit nahihiya silang makipagkamay sa akin, kinamayan ko sila. Mababait naman sila sa tingin ko. Mahihain nga lang. Bagamat parang nagtatanong ang kanilang mga mata tungkol sa amin ni Marjun. Sa bawat hapon, ganun ang setup pa rin. Bago mag 3:00 ng hapon, nandun ako sa cottage. As usual, lumalapit si Marjun. Nakikikain at nakikwentuhan kami. Ewan ko ba, parang sobrang close na talaga namin. Siya na itong kumukuha ng juice sa refrigerator at nagbabalik ng pitchel sa loob. Kumukuha na rin siya ng tubig sa refrigerator nang walang kieme. Hoy, mamayang gabi dito ka na matulog sa apartment ko ha. Tuloy na yon. Oo, nagpaalam na ako at wala namang problema. Hindi ka naman tinanong kung bakit. Hindi naman. Ang sinabi ko lang, nagpa-part-time ako sa'yo. Linis ng bahay kapalit ng pagtira ko. At nagmo-model din sa kwento mo. Yun lang. Hindi ka man lang nila kinantsawan? Kung anong klaseng model yan, hindi ka man lang nila tinanong kung ano yun? Para kasing nagtatanong ang tingin nila kanina tungkol sa atin. Kinantsawan din. Pero wala naman sa akin yun. Marurumi lang ang mga isip ng mga yun talaga. O kaya naiinggit. Sabi ko nga sa kanila na mabait ka at hindi ka bakla. Yun. Kaya hayaan mo na lang sila. Takot din naman sa akin yung mga yun. Pagbubugbugin ko nga yung mga yun eh. Hindi ka naman nahihiya. Bakit ako mahihiya? Kung nahihiya ako sa'yo, di hindi na ako lalapit pa dito sa'yo. Ayan nga, di ba? Tayong dalawa lang dito sa cottage mo. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng mga iba dyan. Ayan, tingnan mo. Nakatingin sila sa atin. Lalo na seryoso ang mga mukha natin na para tayong magjowa dito na nag-uusap tungkol sa plano ng kasal. Hayaan mo na nga sila. Huwag mo na sila pansinin. Basta ako hindi nahihiya. At proud ako naging kaibigan kita. Sa totoo nga niyan ako pa nga dapat ang mahiya kasi ganito lang ako. Pero kinaibigan mo ako. Basta simula mamaya, sa'yo na ako matutulog. Okay? Ngiti lang ang iginanti ko sa kanya. Parang ang sarap ng pakiramdam na may ganong taong bagamat may alinlangan ng tingin ng iba sa kanya dahil sa pakikipagkaibigan niya sa akin ay pinanindigan pa niya ito. At ito pa ha, sila dapat ang mahiya sa'yo. Ang lakas-lakas kang kumain ng sandwich eh. At nilalaklak pa talaga yung juice mo. Gabi na nang dumating si Marjun, mga bandang 7:00 na. Kasi nagligpit pa daw siya ng inalisan niya. Kumain muna kami at nag-inuman ng konti. Hoy Aldred, kumusta na nga pala yung kwento mo? Ano na nangyari kay Lester at Byron? Hindi pa nga ako makapag-isip kung anong isusunod ko sa kwento eh. Gusto mo, magbigay ka ng mga idea, any suggestions, ganun. Okay. Ganito kaya, kung halimbawang huwag na lang putulin ni Lester ang kahoy, hayaan na lang hanggang sa madiscover ni Lester ang dahilan kung bakit nagalit si Byron nung aksidenteng naputol niya ang kahoy na itinanim ni Byron. At kung ano rin ang simbolismo nun sa buhay pag-ibig ni Byron. Mukhang okay din yan. Pero sa anong paraan naman madidiscover ni Lester ang lahat? Oo nga no. Yan. Yan ang dapat hanapan ng lusot. Kung sabihin na lang nating aksidenteng naiwan ni Byron ang diary niya sa opisina at nakita ito ni Lester habang naglilinis siya. Tapos, yun. Binasa niya yun. Uy! Bingo! Yun nga! Ang sigaw ko. Ako kasi kapag gumagawa ng kwento, open ang direksyon. Pati ako ay hindi pa alam kung paano matatapos. Parang one step at a time at habang nagpo-progress ang kwento, darating na lang ito sa puntong may mga pumapasok na ideya sa aking utak kung paano ko ito susundan o tatapusin. At kapag ganong may magandang twist, para din akong nakabingo.
Kikilabutan ako niyan sa excitement. At iyon ang naramdaman ko. Ang kaibahan nga lang ay hindi galing sa akin ang ideya, kundi kay Marjun. Ano, maganda pa yon? Maganda ba idea ko? Oo, maganda. Alam mo, pwede ka rin pala maging writer. Hoy, idagdag mo na lang yan sa royalty ko ah. At iyon ang naging plano kong isunod sa kwento, na magkasama muli sina Byron at Lester sa work. Bagamat pinipigilan pa rin ni Byron ang sariling huwag na ma-inlove kay Lester. At para siguraduhin hindi siya ma-inlove dito, lagi niyang pinapagalitan si Lester. Pinapahirapan sa trabaho, inaapi, pinagsasabihan ng kung ano-ano kagaya ng, gusto mong tumigil dito? Pwes, ayusin mong trabaho mo. Sa kagaya mong walang pinag-aralan, dapat magtrabaho ka ng maayos dahil kung hindi, si Santi ulit ang ngaabutin mo. Mabuti kung makahanap ka pa ng trabahong ganito. Hanggang sa isang araw nga, habang naglilinis si Lester sa opisina ni Byron, nakita niya ang kanyang diary. At doon na pumasok ang twist. Binasa ito ni Lester at gumawa pa siya ng Xerox copy sa mga pahina kung saan may kinalaman sa kanya, sa kahoy at sa galit ni Byron sa kanya. Nice, ang ganda ng twist. May blackmailan na mangyayari. Kaya dalihan mo na Aldred ang pagsusulat ah. Excited na ako malaman kung ano mga nabasa ni Lester sa diary ni Byron. Paano kaya niya gagamitin ang mga Xerox na parte ng diary na yun, ano? Nako, wag muna. Bibitinin muna kita dyan. Daya naman. Okay, sige. Bibitinin din kita sa pagkuha mo ng litrato sa akin, ano? Nakakatig-apat na bote na kami ng beer nung may personal na bagay na ang pumasok sa topic sa aming usapan. Marjun. Alam ko medyo sensitive tong tanong na to ha. May karanasan ka na ba? Alam mo na. Sa babae meron na. Sa girlfriend ko. Siya ang pinakauna ko. Kaya mahal ko yun. Sa ibang babae, meron na rin ba? Meron na rin. Taga Maynila daw sila at dumayo sa piyesta sa amin. Napagtripan ako. Ayun, sa unang gabi. Yung isa. Sa piyesta mismo, yung kaibigan naman. Tapos may nasundan pa. Talaga? Bale, ilan ba silang lahat? 4. Iba't ibang okasyon. Minsan, may nakikita din ako sa ibang barangay, ganun din. Pinagtitripan din ako. Guwapo ka kasi. Ay, nandiyan na naman po ang pambobola. Uy, bakit? Totoo naman ah. Sige. Salamat. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Napilitan pa sa salamat ha. Ikaw na nga itong pinuri. Neto, medyo second level na to ah. Ano naman sa mga katulad ko? Meron na ba? Meron na rin. Pero isang beses lang yun. Sa piyesta pa rin. Ang ganda kasi niya eh. Mukha na talaga siyang babae. Akala ko nga talaga babae siya eh. Ramdam ko ang biglang paggapang ng awa para sa sarili ko. Bigla akong nalungkot. Anong nangyari sa'yo? Wala. Anong wala? Ano, may kinalaman ba ang mga kwento ko? Ay. Sige, aminin ko. Alam mo, naiinggit kasi ako sa'yo. Ano? Bakit naman? Kasi Marjun, ang gwapo-gwapo mo. Hinahabol ng mga babae at mga binabae. Wala kang problema. Oo, heto, nag-iisa. Iniiwanan ng minamahal. Walang nagmamahal. Alam mo Aldred, hindi ka dapat naiinggit sa akin. Kasi may itsura nga ako. Wala namang pinag-aralan. Mahirap pa sa daga ang buhay. At mabibigat na trabaho lang ang kayang gawin para magkapera. Ni paggamit nga ng computer, hindi ko alam, di ba? Buong buhay ko, puro kahirapan ang naranasan ko. May mga panahon nga na hindi kami nakakain ng 3 beses sa isang araw. Sa totoo lang ang hirap. Itong mukha at katawang ito lang ang magandang bagay na ibinigay sa akin. Hindi ko naman pinili ito.
Pero ganyan naman talaga. Hindi ba? Hindi lahat ng magandang bagay ay makukuha ng isang tao sa buhay. At walang taong ipinanganak na ang buhay ay puro kapangitan ng natatamasa. Ikaw? Siguro nga hindi ka ganong kagwapo kagaya ng mga artista na nakikita natin sa TV. Pero matalino naman. May magandang trabaho, nakakaangat sa buhay. Ako, wala. Minsan nga, itong itsura ko pang nahiging sanhi ng problema ko eh. Maraming beses na kaya akong nasangkot sa away dahil pinagsilosan ng mga boyfriend ng mga babaeng nakakagusto sa akin. Ilang beses na akong nasisanti sa mga trabaho dahil sa mga babae na yan. Supervisor, manager, ang mga katrabaho ko na dumidikit sa akin. Kasi nag-aaway-away sila. Sa totoo lang, Aldred, ayaw ko ng ganito. Mahirap na nga lang ako. Pinag-iinitan pa ng iba. Hindi naman panandali ang ligaya lang ang hinahanap ko sa buhay eh. Ang hinahanap ko ay trabaho. Maayos na trabaho. Kaginawahan. Ang makontento. Ang sumaya. Lumigaya. Ang magkaroon ng taong mamahalin na hindi lang hitsura ko ang habol. Pagod na rin ako sa mga kaplastikan ng mundo. Mistulang hinataw ang ulo ko ng isang matigas na bagay sa hindi inaasahang pag-iyak niya. Ang buong akala ko kasi wala siyang kinikimkim na sama ng loob. Sorry Marjon ha. Sorry. Ang nasabi ko na lang sa kanya. Nilapitan ko siya. Naupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang balikat. Pagod na ako, Aldred. Ang hirap na buhay ko. Sa totoo lang, parang gusto ko nang sumuko. Huwag kang susuko. Kaya mo yan. Nandito ako. Tutulungan kita. Magtutulungan tayo. Hindi na siya nagsalita. Niyakap ko na lang siya at hinaplos-haplos ang kanyang buhok. Para siyang isang batang sinusuyo ko. Nabaliktad ang eksena sa unang gabi ng aming pag-uusap kung saan ay ako ang kanyang sinusuyo. Ipinagpatuloy na lang namin ang pag-iinuman. Nakailang bote rin hanggang sa maramdaman kong medyo tipsy na ako. Alam kong lasing na rin si Marjon. Marjon, matulog na tayo. Sige lang, Aldred. Lampas 12:00 na rin pala. Lasing na rin pala ako. Sige, doon sa kwarto ko tayo matutulog ha. Nakahanda na higaan doon. Ang sabi ko sa kanya, sabay tumayo ako at pumasok na sa kwarto. Nagising ako na madaling araw gawa ng tawag ng kalikasan. Disoriented ng konti ang aking utak. Doon ko naalalang hindi pala ako nag-iisa sa kwarto ngayon. Nandun din si Marjon. Ang kaso, doon siya nakahiga sa kutsyon sa sahig na katabi lang ng aking kama. Pinili pala niyang mahiga sa sahig kaysa magkatabi kami. Siyempre may konti akong panghihinayang, bagamat may isang parte din sa utak ko na nagsasabing okay na rin ang ganon para mailayo ako sa tukso. Hindi naman muna ako dumiretso ng CR. Sa ilalim ng malit na sinag ng lampshade, na aninag kong maigi ang kabuuan ng kanyang katawan. Nakahiga siyang nakatihaya. Hindi ginamit ang kumot na sadya kong inilagay doon para sa kanya. Hindi tuloy maiwasan ng utak kong hindi mapahanga sa ganda ng forma niya. Mistulan talaga siyang isang modelo na nakikita sa mga billboard at television. Pero pilit kong nilabanan ang paghangang iyon. Ang nangingibabaw sa aking isip ay ang katotohanan ng isang kahibangan kung bibigay ako at magpapaubaya sa tukso dahil wala itong kahantungan, kundi ang pagkabigo at sakit ng kalooban. Binitawan ko na lamang isang malalim na buntong hininga. Hinawakan ko ang dulo ng kumot sa kanyang paanan at hinila ito upang matakpan ang kanyang katawan. Pagkatapos ay tinumpok ko na ang CR. Iyon ang natatandaan ko. Pagkagaling ko sa CR, nakatulog muli ako at nung nagising na ako kinaumagahan, naalimpungatan ako sa amoy ng piniprito galing sa kusina. Sinulyapan ko ang hiniga ang kutsyon ni Marjon. Nakatupi na ang kumot at inilatag ito sa ibabaw ng unan. Nakaayos na ang kanyang higaan.
Bumalikwas ako at paika-ikang tinumbok ang kusina. Kinuskus ko pa ang aking mga mata. Uy, magandang umaga Aldred. Ang bungad sa akin ni Marjun. Uy, bakit ikaw nagluto dyan? Bawal ba? Kasi may pamahiin kami na sa unang pagtulog ng kasama sa bahay o ng housemate, hindi siya dapat nagluluto o makialam sa kusina. At lalo na pag nagpiprito pa ng itlog. Ha? Bakit naman? Ano bang dahilan? Kasi... Ang sabi ko, habang palihim na hinuhugot ang isang nakatayong frying pan sa platera. Kasi ano nga? Kasi may papalo daw ng frying pan sa puwet na nagluluto kapag nangyari yun. Ito pa. Sabay takbo. Kasi sa totoo lang, nanggigigil talaga ako sa mga yon. Aray ko naman. Ikaw nakakadalawa ka na ha. Pagkatapos ko talaga dito humanda ka sa akin. 2-0. Sige, pagkatapos ko dito, mauungusan din kita. Habang ipinagpapatuloy niya ang pagpiprito ng itlog at pagkatapos, iprinito naman ang natitirang kanin namin nung nakaraang gabi. Dahil linggo iyon at wala namang kaming pasok dalawa, niyaya ko siyang mamasyal kami. Bagamat uwi daw sana siya sa probinsya niya, pero pinagbigyan niya ako at sa susunod na linggo na lang daw siya uuwi. Tamang-tama daw na may sweldo na rin siya. Namasyal kami na kaming dalawa lang. Malling, sightseeing sa park, nagpunta sa mga rides, nanood ng sine. Buong araw kaming nagala. Sobrang saya ko. Sobra as in ang saya. Para kaming magkasinta na sobrang close sa isa't isa at halos magyakapan na. Bigla tuloy sinariwan ng aking isip ang sandali kung saan may boyfriend pa ako at masaya kaming nagdi-date nun. Sobrang sweet din kami ni Marjun. Halimbawa na lang nung kumakain kami sa Jollibee. Sa gitna ng aming pagkain ay binigla ba naman ako nung kinuha niyang tissue at inabot pa talaga mukha ko at pinahid ang pagkaing dumikit sa bibig ko. Ako naman dahil nakita na ang tissue, hindi nilang iginilaw ang ulo ko para matanggal niyang dumi. At hindi siya nahihiya kahit maraming tao ang kumakain at nakakakita sa ginawa niya. May isang grupo pa nga ng mga bakla na nasa hindi kalayuan ng mesa namin ay nanonood talaga at halatang kinikilig sa nakikitang eksena namin. Ewan ko ba, mukhang masisira na yata ang aking pangako sa sarili na hindi na muling iibig pa. Pero sa kabilang banda, hanggat maaari ay ayaw ko rin talaga. Baka likas na sweet lang talaga siyang tao. May gano'n naman talaga ata eh. O baka iniisip lang niyang dahil mas nakatatanda ako sa kanya, kaya instinct niya ang umiiral na alagaan ako. O baka may pagsisip-sip lang iyon dahil nakikitira lamang siya sa bahay ko ng libre. Basta ewan ko ba, ayaw kong pataig sa tukso. At sa unang mga araw naming pagsasama ni Marjun ay tumibay ang aming pagiging magkaibigan at naging mas malapit kami sa isa't isa. Naramdaman ko rin ang unti-unting pagkahulog ng aking kalooban sa kanya. Bagamat pilit ko itong nilalabanan. Isang gabi nagiinuman ulit kami ni Marjun. Pampatulog lang ang pag-iinom lang na iyon. Marjun, huwag kang magagalit ha kung maitatanong ako sa'yo. Sige ba? Open naman ako sa'yo eh. Ano yun? Simula ba nung maghiwalay kayo ng girlfriend mo, hindi ka na nagmahal pang muli? Hindi na. Nagtrabaho na lang talaga ako. Nag-focus na lang ako sa pagtatrabaho. Gusto ko kasi makatulong sa pamilya ko na maiahon sila sa hirap. Mas mahalaga pa rin sa akin na maghanap buhay at ang makahanap ng makakain kaysa pag-ibig na dagdag lang sa sakit ng ulo. At saka naniniwala ako na darating at darating din niya sa buhay kapag ang isang tao ay nakatadhana para sa'yo. Para sa akin ang pag-ibig ay hindi hinahanap, kusa itong dumarating. Nako, ayoko maniwala sa ganyan. Para sa mga kagaya ko, hindi talaga basta dumarating iyon. Kusa itong hahanapin, paghihirapan,
Kasi karamihan dito ay, alam mo na, laro-laro lang. Panandalian, tikiman, eksperimentuhan, ganun. Minsan din bulahan, lokohan. At kapag nagsawa na, ayun, simula uli ng paghahanap. Kaso ang problema, nakakapagod din ang maghanap. Kasi wala naman talagang totoo sa ganitong klase ng pag-ibig. Uy, sobra ka naman dyan. Nandyan lang yan sigurado ako. Kung nagbobolahan, naglolokohan, nag-eksperimentuhan, hindi ang mga yan ang para sa'yo. O ikaw, tatanungin ulit kita. Ano naman pala ang pananaw mo sa relasyong lalaki sa lalaki? Nang totoo niyan dati, napapaiiwo ako kapag may nakikita o nalalaman tungkol dyan. At sabihin na rin nating may naramdaman din akong, sorry sa word patitiri. Di ko kasi naintindihan ng ganyang klaseng relasyon. Pero nung nabasa ko ang kwento mo doon na nagbagong pananaw ko. Narealize ko na kagaya din pala sila ng mga normal na taong nagmamahalan. May damdamin, nasasaktan din. Nagmamahal ng tunay, sumasaya, kinikilig, naging totoo, seryoso, gagawin ng lahat para lumigaya. Sa kwento mo ako natuto na ang pag-ibig pala ay walang pinipiling kasarian o kulay ng balat o klase ng pagkatao. Ito ay hindi mo pwedeng husgahan kasi sa lingwahe ng puso, kapwa puso lang din ang tanging magkakaintindihan ito o nakakaintindi nito. Sobrang tuwa naman ang naramdaman ko sa mga salitang binitawan niya. Hindi lang dahil sa nabuksan ko ang kanyang isip, kundi dahil na rin sa lawak ng kanyang pag-iisip. Wow! Ang deep nun ha. Ang lalim. Malalim ba? Di ho kaya natin. Puro kakalokohan. Ito. Tanong ko lang ulit sa'yo. Ano bang hanap mo sa isang babae? Alam mo, hindi ako naniniwalang kailangang may pamantayan o sukatan ng pagmamahal. Kasi kapag sinabi mong dapat maganda, mabait, may pinag-aralan, maunawain, ito ay lantarang paghahanap sa taong mamahalin mo. Ito rin ay sadyang panghuhusga sa taong hindi mo dapat mahalin. Paano kung ang isang tao ay maganda? Paano kung ang isang tao ay hindi nakapag-aral? Paano kung hindi mabait? E di wala silang karapatang mahalin. At mahalin mo ba kung dahil sa pagmamahal mo, ang taong pangit ang ugali ay magbabago? Natahimik ako. Napaisip sa kanya mga sinabi. Tama nga naman. Paano ang mga taong hindi biniyayaan ng magagandang itsura? Hindi sexy, walang pinag-aralan, mahirap, mataray. At higit sa lahat, paano kung ang itinitibok ng puso mo ay ang taong wala ang katangiang pinagpapatayan mo? Lalabanan mo ba ang isinisigaw ng puso mo? Kapag nagmahal ka kasi, wala nang tanong-tanong pa. Damhin mo na lang iyon at magpasalamat. Simple lang, di ba? Ganun lang. Napaisip muli ako. Tama rin siya. Marami dyan ibang sinasabing gusto nila. Pero sa bandang huli, doon din napupunta sa may mga kabaliktarang katangian. Ano ngayon ang batayan mo? Paano mo malalaman kung mahal mo ang isang tao? Hindi siya sumagot kagad, bagkus ay hinawakan niyang mga kamay ko at iginiya ito sa kanyang dibdib. Ito, puso ko ang magsasabi sa akin kung sino talagang mahal ko. Natahimik ako sa mga sinabi niya. May naramdaman ka bang pintig? Oo. Ang mga pintig na yan ang magsasabi kung sino ang taong mahal ko. May posibilidad kayang ang ipinipintig ng puso mo ay isang lalaki din. Alam mo, iyan din ang tanong ko sa sarili ko nung
Nabasa ko ang kwento ni Byron at Lester at nabuksan ang isip ko tungkol sa relasyon ng lalaki sa lalaki. At alam mo ba kung anong sagot ko sa sariling tanong na iyan? Ah, ano? Bakit hindi? Kung siya naman ang itinitibok ng puso ko, bakit hindi, di ba? Napangiti ako ng hilaw. Natuwa na ang kwento ko ay naging dahilan na mabuksan ang isip niya, bagamat may lungkot din akong nadarama. Kasi alam kong hindi mangyayari iyon sa aming dalawa dahil unang-una, ayoko na. At pangalawa, sa dami ba namang mga babaeng isda at sirena sa dagat, bakit sa isang syoko'y patitibok ang puso niya? Hindi na ako sumagot pa. Teka, maalala ko lang ano palang nangyari kina Lester at Byron? Oo nga pala. Eto, may update na ako. Gusto mo basahin ko para makritik mo rin? Ano ba yung makritik? Yun bang magbibigay ka ng puna, tapos makakapag-suggest ka na rin ng magandang idagdag pa? Okay, sige. Okay, so ito na babasahin ko na ha. Patuloy pa rin ang hindi magandang pakikitungo ni Byron kay Lester. Ang hindi lang alam ni Byron, alam na ni Lester ang lahat dahil sa naiwang diary niya. Hanggang sa isang araw, hindi na nakayanan pa ni Lester ang lahat ng masasakit na salita at pang-aapi ni Byron. Kinompronta siya nito, lalo na nung pinagsabihan na siya na sa harapan ng ibang mga empleyado ng, "Ano ba to, Lester? Sa tagal-tagal mo ng paglilinis dito hanggang ngayon bobo ka pa rin. Gamitin mo naman yung paminsan-minsan yung utak mo. Kaya hindi ka makaangat-angat sa pwesto mong pagka-janitor dahil sa napakabagal mong pag-iisip. Di ba sinabi kong..." Hindi na naituloy pa ni Byron ang sasabihin gawa ng pagsingit ni Lester. "Alam ko naman kung bakit ka ganyan sa akin . Aminin mo. Mahal mo ko. At kaya galit na galit ka sa akin dahil hindi mo matanggap na umiibig ka na sa akin. Aksidenteng naputol ko lang ang kahoy na itinanim mo na para din naman sa akin. Nag-init ang ulo mo." Isang napakalakas na sampalang natanggap ni Lester nung tumama ang kanang palad ni Byron sa kanyang pisngi. Napahaplos si Lester sa nasapak na pisngi, pero patuloy pa rin siya sa pagsasalita. "Sige, saktan mo pa ako. Eto pang kabilang pisngi ko, sampalin mo pa. At hetong gamitin mo." Inihagis kay Byron ng isang floor mop. "Saktan mo ako. Mahal mo naman ako, di ba? Mahal na mahal. Kaya sige, saktan mo ako." "Anong pinagsasabi mo dyan? Nababaliw ko na ba? Bakit naman kita mamahalin?" "Oo, baliw nga ako. Dahil hindi ako pumapatol sa isang katulad mo. Akala mo hindi ko alam? Eto, tingnan mo to." Sabay hugot ng kopya ng sinerox niyang diary ni Byron sa bulsa ng pantalon niya. "Di ba diary mo yan? Gusto mo basahin ko pa?" "Dear Diary, ang hirap naman ng buhay ko. Heto na naman ako. Tumitibok ang puso ko sa isang kasama sa trabaho. Si Lester. Paano? Sobrang sweet nung tao sa akin na yun. Sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko maiwasang lumundag-lundag ang aking puso. Pero ayoko na. Kasi alam ko, sakit ng damdamin at kabiguan lang idudulot nito sa akin. At lalo lang akong magdudusa, masasaktan, maawa sa sarili ko. Kaya hanggang sa lihim na pagmamahal ko na lamang siya maangkin." Mistulang hinataw ng isang matigas na bagay si Byron. Hindi nakapagsalita, hindi makapaniwalang nabuking na pala siya ni Lester. At narinig pa ito ng ilang empleyado. "O ano, tama ba ako? Di ba Lester ang nakasulat dyan? At tingnan mo ang petsa. Di ba petsa ito kung saan bago pa lamang ako dito at hindi mo pa ako inaapi?" At sa sobrang kahihiyan, hindi na nakayanan pa ni Byron ito. Bigla siyang nagtatakbo palayo. "Ano sir? Gusto mo bang makita ang katawan ko? Maghuhubad ako sa harap mo, gusto mo ba? Ha? Sir?" Ang pangiinis pa ni Lester. Sa mga sumunod na araw, pansin na ang pagbabago ni Byron. Hindi na niya sinisigawan pa si Lester, pero hindi na rin sila nakikibuan. Pero makalipas ang isang linggo, nagbago ang paikitungo ni Lester kay Byron. Siya naman itong nangaasar kay Byron. Kagaya ng minsan habang silang dalawa lang ang naiwan sa office at lalabas na sana si Byron para umiwas kay Lester. Hinarangan ni Lester ang pintuan at hinawakan ng kanyang kamay.
Saan ka pupunta? Natatakot ka bang matukso sa akin? Ano ba yung pinagsasabi mo, Lester? At bitawan mo nga ako. Pero isang sampal lang ang natamo ni Lester. Ang taas talaga ng pride mo, no? Porke ba isang janitor lang ako? Kaya mo akong pagsasampalin lang na ganyan? Huwag mo nang harangin ang pintuan, palabasin mo ako. Ang utos ni Byron. Aminin mo munang mahal mo ko. Ang sarkastiko ding sagot ni Lester. Baliw ka ba? Bakit pa? Anong bakit ba? Pahirapan mo pang sarili mo? Nandito ako. Handang makinig sa sasabihin mo. Tsaka pahig naman akong ligawan mo eh. Sira ulo. Pwes, hindi ka makakalabas dito. Wala nang nagawa pa si Byron, kundi ang bumalik at tumpukin na lang ang CR sa loob ng office at pumasok sa nag-iisang cubicle nito at doon na lang umiyak. Humagulgol. Inilabas ang sama ng loob at awa sa sarili. Ramdam ni Byron na bumabalik-balik na naman ang depresyon niya, ang pagkahabag sa sarili, ang mga masasakit na nakaraan. Pakiramdam niya ay wala na siyang kakampi sa mundo. Nakaya niya ang lahat ng iyon. Ayaw niyang masira ang mga plano sa buhay at ang kanyang trabaho. Pero doon na tuluyang gumuho ang lahat at hindi na niya nakayanan pa. Dahil isang araw pagpasok niya sa office nila, nakapaskil na sa bulletin board ang kopya ng kanyang diary. Wala naman siyang ibang pinaghihinalaang gumawa nun kundi si Lester. At dahil sa tindi ng hiya at ng mga chismis, tuluyan ang nag-resign si Byron sa kanyang trabaho. Dala-dala ang matinding sama ng loob kay Lester at pagkahabag sa sarili. Pakiramdam niya ay nag-iisa lamang siya sa mundo. At habang umiyak siyang nag-iisa, ang mga tao sa paligid niya ay pinagtatawanan siya at kasama dun si Lester. Yan yung nasulat ko sa ngayon. Ano, okay ba? Pwisit na Lester na yan. Alam mo, bububugin ko na yan eh. Kawawa naman si Byron. Bago tayo magkabugbugan dito magbigay ka muna ng puna. Ano bang punang gagawin ko? Sobrang maganda na siya eh. At gusto kong basahin ng sunod, yung next na na mangyayari. Dali na, isulat mo na. Ano ba mangyayari dun? Ang buong akala ko'y simpleng nagustuhan lang ni Marjon talaga ang kwento. O nasabi lang niya na maganda ito dahil syempre, libre kaya ang pagtira niya sa apartment ko kaya pinuri niya ang gawa ko. Pero ang hindi ko akalain ay kinaumagahan. Marjon, sino nagtanim ng kaimito dyan sa harap ng gate natin? Kaimito ba ang halaman na yan? Oo, kay Mito yan. At para yan kay Byron. Byron? Paano napunta kay Byron ang puno na yan? Si Byron, yung nasa kwento mo. Aalagaan ko yan para sa kanya. Naawa kasi ako sa kanya eh. Uy, kwento lang yun Marjon, katang-isip. Totoo siya dito sa puso ko. Aalagaan ko ang punong yan para sa kanya. Hindi ko alam ang tunay na naramdaman. Parang touch ako kumbaga. Proud sa sarili na heto, hindi ko pa nailalabas ang kwento ko. May naapektuhan na. Sobrang in love ka talaga sa kwento ko ha. Sobra, as in. At hindi lang sa kwento. Pati na rin sa... Sa ano? Ang tanong ko na parang may bumalot na excitement sa aking pagkatao. Pero tinitigan niya lang ako. Uy! Sa ano ka pa na in love? Ano? Hindi na niya sinagot pa ang tanong ko. Bagkus ay hinawakan niya ang kamay ko at iginiya ito sa kanyang dibdib. May nararamdaman ka bang pagpintig? Tumango ako habang ramdam ko naman ang tila paglakas ng pagkabog ng dibdib niya. Alam mo bang may itinitibok ng puso ko? At ibinubulong niya sa akin kung sino yun. Gusto mo, ibubulong ko rin sa'yo. Ramdam ko naman ang biglang pagkalampag ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung dahil sa takot o lungkot na umiibig na siya sa iba. Sige. Ibulong mo sa akin ang pangalan niya. At inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga. Sabay bulong ng,
Ikaw, Ako? Bakit naman ako? di ba kapag nagmahal ka, wala nang tanong-tanong pa. Damhin mo na lang ito at magpasalamat. Kaya salamat. Maraming salamat. Ang sambit niya na ang mga mata ay tila nangungusap at nagmamakaawang nakatitig sa mukha ko. Itutuloy. Abangan ng susunod na episode.